babasahing talata ay hango mula sa Matthew chapter 7 verses 21 to 24, and it reads, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles?' And then I will declare to them, 'I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness.'" Verse 24. "Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock." May the Lord add blessing to the reading of His Word. So ano makikita natin sa mga binasa nating talata? Dito ay kapansin-pansin ang salita na kung saan ay maraming mga tao nagpo-profess that they know Jesus, that they follow Jesus. Even nakita natin, nagpapalayas pa nga sila ng mga demonyo in the name of Jesus. They perform miracles in the name of Jesus. But why is it that in the last days, why is it in the judgment day, Jesus would say, "Depart from me, I never knew you." Ang ating keyword na makikita po dito, bakit po ganun po ang sinabi ng Panginoon? Sapagkat sila po ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Okay? Marami sa atin, ganun yung kasama na ako. Minsan may ginagawa ko, akala ko, o pakiwari ko, yung ginagawa ko ay ginagawa ko para sa Panginoon. Ginagawa ko para sa Diyos. I am sincere in my heart. And yet, when God would examine inside of me, makikita niya, mayroon akong kahating o mayroon akong kahalong maling motibo. Kaya yun po yung mahalaga sa lahat. Whenever we approach God, whenever we come to God, we have to always be certain that our heart is pure before Him. Kaya ang prayer lagi natin, "Lord, tulungan niyo po ako na i-expose niyo ang totoong kalagayan ng aking puso. At sapagkat kung ganun po ang ating gagawin at agaran po ipapakita ng Diyos, dapat po agad-agad din tayo magsisi at agad din tayong humingi ng tawad sa Diyos at baguhin natin ang laman ng ating puso, ang ating motibo. Sapagkat sa Diyos po, hindi naman siya namamanga sa lahat ng ginagawa natin. In fact, sabi nga nung isang nabasa ko po ang Diyos naman, ang Panginoon, hindi naman siya naghahanap kung tayo ay may master's degree, may PhD, marami tayong narating sa buhay. In fact, kamakailan yung sa pag-aaral patungkol dun sa mga lepers na kung saan ay sila ginamit ng Panginoon. Sila mga outcast. They are just ordinary people. And yet, kahit na sila ay mga leprous people, sila ay may mga karamdamang pisikal, hindi yun ang tiningnan ng Panginoon, kundi ang yung kanilang puso na nagtitiwala sa Diyos. Harinawa ganun din ang ating naisin sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na ang aming puso ay may iayos sa inyo at kami po ay lumakad ayon po sa iyong kalooban na mayroon pong pagtitiwala na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong paalala sa amin sa araw na ito na tunay nga po, ikaw ang Diyos na sumusuri ng aming mga puso. Hindi niyo po kami tinitinan, Panginoon, sa aming pong mga nagawa sa panlabas, sa mga bagay po na aming pong na-achieve sa inyo pong paanan, Panginoon. Bagkus sa inyo pong tinitinan ay aming puso na nagpapakumbaba, sapagkat alam namin, Amang Banal, at the end of the day, yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Ang aming pong mga puso na aming pong isinusuko sa iyo, sa inyo, O Diyos, na ang Diyos na sumisiyasat ng bawat motibo, Panginoon. Lord, maraming salamat. And we pray, Father God, that you would continue to just create that deeper yearning in our hearts to know you more in a special way. For truly indeed, Panginoon, you are what matters most. Lord, we entrust to you ang pagpapatuloy naming aralin at tulungan niyo po, Panginoon, bawat isa sa aming, O God, ay magkaroon po kami ng malalimang kaunawaan patungkol po sa aming lesson for today. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay, so muli tayo ay magpapatuloy ng ating leksyon. Nandito na po tayo ngayon sa sumunod na kabanata o sa sumunod na module ng ating aaralin. This is about ano ba ang patungkol sa mga pamantayan ng
according sa DOH, ang pamantayan natin bilang mga massage therapists? Papaano ba natin isinasabuhay ang ating pong gawain bilang mga massage therapists, no? Ito ay based dito po sa makikita po natin, hindi lamang po yung patungkol doon sa ating pong mga ika nga code of ethics, kundi patungkol din po kung ano yung mga batas, hindi mga, kundi nag-iisang batas at ang mga kasunod po ng mga ah, implementing rules and regulations relative to PD 856. Kasi tulad ng paulit-ulit nating sinasabi, yung ating pong batas na basihan ng ating gawain bilang massage therapist ay nakaayon po doon sa um, presidential decree na pinirmahan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1970s pa po. Kaya medyo lumang-luma na po talaga. Ayan. So tunghayan po natin yung ating slide. Ating tanong kanina which I posted sa group chat, meron tayong tanong sa menti.com. Ano po, maraming salamat at napakarami sa inyo ang sumagot. At ang ating tanong ay ano ba ang katangian ng isang ideal massage therapist, no? Pag sinabi nating ideal, ito yung ito yung simbolo ng isang massage therapist na totoo sa kanyang bukasyon, totoo sa kanyang gawain, totoo sa kanyang tungkulin, no? So, it is a very o highly subjective matter, no? Kasi may kanya-kanya naman tayong perception. Pero kapansin-pansin na ang talagang tumingkad, no? Makikita niyo naman sa inyong cellphone, ang pinakamatingkad ay yung salitang professional. Ayan, no? So, professional. Ano bang ibig sabihin ng professional? So medyo marami-rami din siyang usapin, ano po? Pero tingnan natin mamaya, matatalakay po natin 'yan, yung sa patungkol dun sa ating mga pag-uusap sa professionalism. Okay? So marami diyan, meron nagsabi sa atin na napakadami. Positive calm attitude, technical skills, 'yan, may kaalaman at kakayahan. Okay, teachable. Yeah, I like the word teachable, ano? Yung 'pag sinabi nating teachable, madaling turuan, 'no? Kasi sa mundo nating ito napakabilis, 'no? Napakadami ng mga changes, napakadaming mga pagbabago. Kaya 'pag tayo po ay teachable, madali po tayo matuto, madali tayong makapag-adjust. Okay? Professional and compassionate, responsible, creative and responsible, yes. Loving and kindness. Okay, pwede. Listener, they love doing. Okay, listener, yes, nakikinig. And then, yeah, I like this one also. Sabi rito, good listener. At may pagmamahal sa trabaho, empathetic, or may malasakit, no? God-fearing, I like that, no? May takot sa Diyos. And creative and responsible, ayan. Patient and trustworthy, responsible, knowledgeable, may pag-iingat sa client, self-confidence. Ayan, so napakadami, ano po. So, maraming salamat sa inyong mga input, ano po. Ito po yung tinatawag nating brainstorming, no? So, dito po na lumalabas, wala namang tapat mali eh. Parang atin po nailalabas natin, ano ba yung ating pananaw patungkol doon sa ideal massage therapist. And whether you like it or not, kung ano yung inyong sinulat, ito po ay reflection din po kung ano yung pinapahalagaan natin sa ating mga sarili. Okay? So, ayun po. Now, moving forward, ayan, welcome sa sumunod na ating pagtatalakay. Nauna tayo, pinag-usapan natin yung patungkol sa fundamental concepts of massage therapy, yung history ng masahe, hanggang sa nakarating sa atin sa kasalukuyang panahon. And then, lumaktaw tayo, kung napansin nyo, tumalon tayo sa ah, pinakahuling module na kung saan po ay tinalakay naman po natin, ito po ay inuna po natin patungkol naman po sa massage application. Bakit po natin inuna yung patungkol sa massage application? Sapagkat na pakiwari ko po ay mahalaga maupag-usapan ng maaga pa kasi at the end of this program, kailangan nyo mag-submit sa AUSA sa atin ng inyo pong video production ng 5 basic stroke manipulation. Yung 5 basic stroke manipulation nakapaloob doon sa
three stages of massage. The pre-massage, massage proper, and the post-massage. So napag-aralan na po natin po yan. Ano po? And here we are, starting today, pag-usapan naman natin yung patungkol sa practice of massage therapy. Okay. So ano po yung practice of massage therapy? Ito naman po yung tulad ng sinasabi po natin ay ano ba yung inaasahan ng kagawaran ng pangkalusugan patungkol sa ating trabaho at sa ating pagtupad ng ating tungkulin bilang mga massage therapists, no? So sa susunod na mga araw pag-uusapan natin, well, of course, starting today, pag-aralan din natin ano ba yung Code of Ethics, and then pag-usapan natin, bahagya lang po pag-usapan natin yung Presidential Decree 856. Kumbaga ito yung pinaka-angkla ng ating pong panahon ngayon, ng angkla po ng ating pong massage industry. And then yung mga sumusunod na po na implementing rules and regulations relative dito sa Presidential Decree 856. So diyan po magkaroon tayo ng kabuuan ng understanding kung ano po ang patungkol sa pagmamasahe, no? As we practice the massage profession. Now, bago ko lang po bubuksan bubuksan parang yung tanikala ano. Gusto ko lang pong banggitin sa inyo na dito po sa later na ating pagtatalakay no sa ating implementing rules and regulations ng PD 56, ito po yung revised implementing rules, no? Kasi may naunang implementing rules and then may revision, and then kapansin-pansin ah, sa bahagi po ng patungkol sa practice of massage therapy. May nakalagay po doon na bahagi po doon na nagsasabi, no one is allowed to practice the massage as a profession in the Philippines without a valid massage certificate of registration, no? So maganda po 'yun, no? Maganda po 'yun. Ibig sabihin po nire-require po ng implementing rules and regulations na ito na lahat po, no? Hindi lamang po ito maging optional kundi ito'y maging mandatory, 'yan. Okay. So, pinaunahan ko lang po kayo kasi ito yung sinasabi nga natin paulit-ulit na wala kasi tayong malinaw na batas at in fact wala tayong kumbaga revised na batas, no? Na masasabi natin wala tayong pamantayan na yung angkop ngayon sa ating kapanahunan. Kasi napakaganda nung ideya nung ginawa po ng dati pong Health Human Resource Development Bureau ng DOH, no? Sila po ang gumawa po ng revision na 'to at nilagay po nila yung talata na yun. Nilagay po nila yung bahagi na yon. Unfortunately, hindi po puwedeng i-implement o hindi po puwedeng ma-implement sapagkat hindi po yan ang letter of intent ng ating pong Presidential Decree 856, Chapter 13. Yan, no? So, babalik ulit tayo dun sa usapin na sana mayroon tayong organization ng mga LMT. Sana mayroon tayong makausap na congressman o na senador, na papansinin nila yung bagay na 'to at magkaroon ng modern, no, na bagong pamantayan, no. Ano bang tawag diyan, bagong batas patungkol sa pagmamasahe, anyway. So that's the burden of my heart kasi, yeah, tulad ng sinasabi natin, katulad sa atin po marami marami po sa atin gusto nating dali, ba't nawala yung ating for a while nawala yung aking slide. Balik muna ako, hmm.
Ang ganda ng ating introduction, eh, 'no? Nawala yung slide, eh, pasensya na po kayo. Hahanapin ko muna saglit, Yan, oo. Okey, tuloy po tayo. 'Yan, binago ko na lang po yung setting kasi nawawala yung kanina. Okay, so 'yan, ano ba yung learning objective po natin dito sa ating pong talakayin sa araw na ito? The learning objective is number one, define and differentiate the core values or core principles of ethics and professionalism. So, napansin natin kanina doon sa ating tinanong kanina sa Mentimeter, dominant po yung salitang professionalism. No? So, mamaya, titingnan po natin po yan. Pangalawa, analyze and apply ethical reasoning and professional standards to navigate common challenges. No? So, nabanggit na natin 'di ba na yung panahon po natin napakarami pong challenges, no? In fact, dito po sa amin sa area po namin ngayon, maraming challenges among the spa na na naglilipa na dito sa ating area. Okay? And thirdly, sabi nga dito, the last but not the least, interpret and integrate key regulations and directives to ensure legal and safe practice. No? So, titingnan natin papaano natin maiangkla no yung mga iba't ibang regulasyon no yung implementing rules and regulations na may patungkol sa ating gawain bilang mga massage therapist upang matiyak natin na yung ating mga ginagawa ay nasa pamantayan po ng ating mga batas. Okay? So yun po yung bagay po na titingnan sa mga darating na mga araw. Now, for the definition of terms, sa mga katawagan,
Number one, allied. Ma-encounter natin yung salitang allied. Ano po ibig sabihin po nun? It means two or more groups that are similar or related to one another. No? So, yan po yung allied profession. Later on, we will encounter that. Ang sumunod naman ay salitang behavior. Ano po yung behavior? Behavior is the way one acts or conducts himself, especially toward other people. No? So, paano po siya nakikitungo sa kanyang kapwa? Okay. Ang sumunod naman po ang salitang client, and this is the receiving end of the service. No? Client pertaining to yun nga nung napag-usapan na natin, if you remember, yung pinag-usapan natin kapag wellness massage, client, pag therapeutic naman, patient. Okay? Ang sumunod naman na salita ay natitingnan natin yung salitang code. Okay, this is a system of rules on how people should behave or about something must be. No, ito yung konsepto na kinakailangan nating sumabay, no, kinakailangan nating magpasakop upang sa gayon ay maging matiwasay yung ating samahan, yung galawan po natin sa industriya natin, sa lalo na sa industriya ng pagmamasahe. At ang panglima ay employer. This is a person or organization that employs another. Okay, ang sumunod naman po ay ang salitang ethics. Ano po yung ethics? Ethics is or are moral principles that govern a person's behavior. No? So yun po yung ethics. Yung kanina po ay yung napansin niyo po yung pinag-usapan po natin dito po sa code. Ito po yung angkop po na ito po yung kumbaga batayan po ng ating mga pagkilos. Subalit ang ethics naman ay may kinalaman na sa personal no natin na behavior, sa personal natin na mga pagkilos. Number 7 is the moral principle. Ano po yung moral principle? Principles of right or wrong that are accepted by an individual or social group. Ano po yung katanggap-tanggap? Ano po yung tama? Ano po yung nararapat? No? This is according to what is acceptable through a group, no, to a social group. Okay. At ang pangwalo ay yung preamble. No? Ano pong preamble? A preamble is an introductory statement in a document that explains its purpose and philosophy. No? Ito po yung nagpapaliwanag. Ano po yung patungkol doon sa filosofiya, ano po yung layunin ng isa pong ng koda, no, isang papel, no, isang mga salita na binuo ng isa pong papel na sinusundan ng bawat isa na bahagi po ng isang kalipunan o ng isang organisasyon. Okay. Ang pangsyam ay ang salitang professionalism. Ayan, no? Combination of all qualities that are connected with trained and skilled people, no? So ito po yung pinagsama-sama po na iba't ibang mga mga bagay, no, na iba't ibang mga katangian na may kinalaman po doon sa isang propesyon na yan, no? At na mayroon pong sapat na kasanayan ng mga tao na mayroon pong ganap din silang kahusayan, no? So it's what we call as professionalism. Okay. Ang panghuli ay ang salitang responsibility. Ano po ang ibig sabihin po nun? Responsibility is a state of having a duty to deal with something or having control over someone. No? So, yung ating pong responsibilidad, yung ating pong tungkulin, yung ating pong gawain, no? Bilang bahagi po ng isa pong grupo katulad po ng atin, no? Sa ating pong industriya ng pagmamasahe. Okay. Ngayon po ang sumunod na tatalakayin natin ay patungkol naman sa ano ba yung salitang o ibig sabihin po ng practice of massage therapy. Practice of massage therapy. The massage profession follows a set of guiding principles that is based on ethics. No, ibig sabihin po nun, hindi po yan yung free for all. No, hindi po yung sa Bisaya ang tawag namin diyan, pag gusto ka lang. Hindi, walang ganun. No? Dapat meron tayong sinusunod na mga prinsipyo na siyang nagga-guide sa atin tungo sa isang common objective, no? Tungo sa isang common na purpose. Ayan po. The fundamental ethical principle of massage therapy is client-centered care. So, kumbaga sa lahat po ng ating talakayan patungkol sa practice of massage therapy, patungkol sa profesyon po natin ating ginagalawan ay
yung salitang client-centered care, no? CCC. Ibig sabihin po, nakasentro po doon sa kliyente. Hindi po nakasentro doon sa may-ari ng spa, hindi po nakasentro sa mga katulad natin ng mga therapist, kung hindi po doon po sa ating kliyente. And professionalism qualities of integrity, competency, effective communication, and interpersonal skills and good business practices. So ito na po yung kabuuan, no, na nakita na po natin kanina na kung saan ay when we say one thing, we do not mean another thing, no? Pag sinabi po natin, gagawin po namin po ng 1 hour po yung ating gagawin. Hindi po natin tatapyasan yung oras, no? At kung sinabi po natin, ako po ay mahusay po, ako po ay massage therapist, ipapakita natin yung ating angkop na kahusayan, no? Hindi pwedeng bara-bara lang yung masahe po natin. And of course, effective communication also implies that when we encounter people na kumbaga mga tao na masasabi natin mga difficult people, nangyayari po yan, di po ba? May mga ganun tao, talagang they are hard to please. Ika nga, no? Mahirap po silang pakisamahan. Pero it is our responsibility to handle them, no? To properly handle these people because we know whether we like it or not that they are still our clients, no? So, yun po yun, no? We have to learn how to perform, how to be able to handle this type of people in such a way na yun nga po, no, sa pamamagitan po na maayos po na komunikasyon, no? And also what we call here yung interpersonal skills, no, yung ating pong pakikitungo sa ating kapwa. Hindi lamang sa ating client, kundi maging sa ating kapwa ng mga massage therapist, no? Kasi alam ko naman, lalo sa spa setting, di ba? Iba-iba yung mga pinanggalingan ng mga tao, iba-iba ang mga ugali, no? Kaya kadalasan nagkakaroon po ng clashes, no, ng mga personalities. Pero yun nga po, no, nasa atin na po yan kung paano natin i-adjust yung ating sarili, no? Kasi whether we like it or not, we really have to deal with people, no? Whether they're likable or not, whether they're pleasing or not, we just have to really work with them, no? Kasi yan po yung ating pong trabaho, yan po yung ating pong ginagalawan pong industriya. Okay? Now, ngayon, papatungo na po tayo doon sa Code of Ethics at ang susunod na tanong dito ay, ano ba yung Code of Ethics? Ano bang ibig sabihin po ng Code of Ethics? Ang sabi dito, Code of Ethics is a statement that expresses the primary ethical values, obligations, and goals of the profession. Okay. So the receiving end is the profession. No, yung ating pong profession po ng pagmamasahe. Ngayon, ano po yung purpose po ng ethics? Yung ethics po ay nagpapahayag ng ating pong pangunahing pinapalagahan at ating pong kinikilalang obligasyon at ang layunin po ng ating pong profession, no, ng ating pong industry, no, sa massage. Ayan po. At sabi din po dito, it is a commitment to uphold the values and ethical obligations expressed in the code. Okay. So ibig sabihin nung pag sinabi nating uphold, ito po yung ating pong ipaglalaban, no? Makibaka, ganon. No, ito po yung paglalaban po na ating pong mga pinapahalagahan at ano mga yung mga yung mga ethical obligations natin, no, na nakapaloob sa ating pong koda, no, nakapaloob po sa ating koda. Now, some of you might ask me, sir, sino bang gumawa ng Code of Ethics? Ayan, no, magandang tanong po 'yan, no, kasi actually ang well, aminin ko na sa inyo. Ang batayan po ng ating Code of Ethics ay nagmula po sa DOH, no? So for whatever reason, I don't know. Baka siguro mayroong isang team na nag-usap, kabilang siguro mga licensed massage therapist and other groups na pag-usapan, binalangkas at nagkaroon tayo ng Code of Ethics. But at the end of the day, ang DOH po ang pumirma ng ating pong Code of Ethics, no? Ibig sabihin po noon ay kumbaga yan po yung ipinapasa nila sa atin na ating mga gawain, ating obligasyon na kailangan nating tupdin, no, bilang mga bahagi po ng Code of Ethics. Now, the next question would be, why do we need the Code of Ethics? Bakit natin kailangan ng Code of Ethics?
Well, number one, sabi dito, it defines our commitment to practice the massage profession in ethical terms. Okay, ano po yung unang mapapansin natin na keyword? Yung salitang commitment, no? Commitment. Ibig sabihin po nun, talagang talagang pinaniniwalaan mo yan, no? At talagang pinaninindigan natin na ito yung mga bagay na kailangan nating gawin, no, bilang bahagi po ng industriya ng pagmamasahe. Hindi po yung kumbaga nasa feeling lang, no, na gawin natin kasi pakiramdam ko okay, pero pag hindi na okay yung pakiramdam ko, it's a pera, huwag na nating gagawin. Hindi po puwedeng gano'n. Kailangan po whether, come hell or high waters, yeah. Ibig sabihin nun gagawin at gagawin po natin po 'yon, 'no, bilang bahagi po ng ating pong, na bilang code of bahagi po ng code of ethics, okay? Yes, ang sumunod naman ay as regulated health professionals, we have made a promise o pangako, 'no, pangako to society to accept the responsibility to maintain the trust which we have been invested, no? So, yung pagtitiwala na ipinagkaloob sa atin ng mga stakeholders na nasa ating paligid ay hindi po natin 'yan wawasakin. Hindi po natin sisirain, no? Kasi tayo po ay nangako na gagawin at tutundin po natin po 'yan sapagkat tayo po ay mga professional massage therapist. Now, the next question is, what can the Massage Code of Ethics do? Okay. Ano ba nagagawa ko or magagawa ng Code of Ethics? Sa totoong buhay mga kaibigan, sa totoong buhay, wala naman talaga 'tong sinasabi natin na ngipin, 'no? 'Pag Code of Ethics kasi, walang ngipin po 'yan na kung 'pag sinuway mo, talagang may karampatang parusa. Tama ba 'yon? 'No, kasi ano lang 'to, paniniwala 'to, eh. Ito lang ay pinanindigan natin na kalipunan ng paniniwala bilang mga industry players. However, sabi nga dito, it lays out in a clear manner the values of the massage therapy profession, 'no? Nililinaw niya kung ano yung ating pong mga pinapalagahan, 'no? Later, you'll find out na meron tayong pinapalagahan sa ating kapwang nagmamasahe, sa ating pong mga employers, sa ating pong mga, allied practitioners, co-practitioners at maging sa general public, no? So, ang sumunod po ay ipinapaliwanag po niyan that ano po, what we ought to do to protect and promote the public good, 'no? So, ano po yung gagawin po natin, 'no? Tulad sinabi po natin kanina, hindi po 'to optional, hindi po 'to pupuwede na ano lang, nasa pakiramdaman lang natin, 'no? Kung feel nating gawin, gawin natin, 'pag hindi natin feel, 'wag nating gagawin, 'no? Hindi po, sapagkat ito po ay isang kumbaga panunumpa natin, 'no, sa sarili natin at sa industriya na ating ginagalawan, okey? And what we must avoid doing in order to prevent harm to the public, no? Promoting the public good at the same time protecting the public from any harm, no? From any harm that may happen as a result of some people doing or sa ating mga ginagawa, no? So ito po yung promote, ulitin natin, ng ating pong parang the common good and also to protect it from any harm to the best of our ability. Yan, ang bigat, no? Ang bigat. Anyway, so there you are. And yun po yung ating pong introductory part at ngayon naman po tutungo na po tayo doon sa parte po ng ating pong Code of Ethics mismo, no? Ayan, let me show you the slide. Okay. Yan, patikim lang yung kanina, no? So ngayon, ang ating tatalakayin na ngayon ay yung Code of Ethics per se. Yan, Code of Ethics. Okay, so dito po nakita po natin yung preamble. Basahin po natin sabay-sabay. Ito po yung preamble, ito po yung panimulang salita ng ating pong Code of Ethics. Okay, ready, go. Massage therapists are duly licensed professionals who possess, maintain, and uphold at all times the dignity
integrity, and reputation of the profession with high moral values, as well as technical skills and professional competence. Yan. Okay. Ang sumunod po na paragraph, ang sasabi po, they strictly adhere to scientific principles, professional standards, and moral values. Okay? The principles embodied in this code of ethics aim to help massage practitioners individually and collectively pursue and maintain the high level of ethical conduct demanded by the practice of massage therapy. Yeah. Okay. The provision of this code shall govern the massage therapist relationships with clients, co-practitioners, employers, members of the allied profession, and the general public. Hindi po nakita yung general public. So yun po ang ating pong the preamble. No? Yun yung panimulang salita patungkol po sa ating pong Code of Ethics. Ngayon po, ano po yung general responsibilities? No? So, ito po yung general responsibilities at mamaya himay-himay po natin. Ano po yung mga nakapaloob po ng mga bagay sa ilalim po ng mga general responsibilities na mga ito, no? Number one, we have duties toward the client. It is about the client's health and well-being as a paramount concern. Pag sinabing paramount concern, talagang the peak of all things. So yung talagang pinakapunto ng ating pong ginagawa. At ang sumunod po, duties towards the profession. Okay? To strive for excellence and advance the reputation of the profession we belong. Duties towards co-practitioners, and that means to help foster relationships and mutual assistance. Ang sumunod naman ay duties towards employers, where therapists are expected to be fair, to be honest, and loyal in dealing with employers. Ayan. Okay, mamaya, himay-himay natin yung mga bagay kasi medyo masalimot po yung bagay na yan. Okay, the next one is duties toward allied professionals. This is about having respect and dignity, competence and scope of, working with other people within yung ano natin, kahilera natin sa health and wellness industry. No? Ayan po yung mga nurses, yung mga doktor, mga PT, and so on and so forth. Sila po yung nasa allied profession. At ang pinakahuli, duties towards the general public, wherein we're expected to obey the laws of the land, no? And governing the practice of the profession, the laws and the directives governing the practice of the profession. So yun po yung parang pinaka brushstroke po ng ating pong general responsibilities. Now, himay-himayin po natin yung bawat isa. Marami po yan. Yung ating tungkulin sa ating kliyente. Ayan. Okay. Number one, a massage therapist must attend to his or her clients faithfully and conscientiously. Ano pong ibig sabihin po niyan? Ano pong ibig sabihin po niyan? Okay. I would like to hear a volunteer from the group. Ano bang ibig sabihin po ninyo sa salitang faithfully and conscientiously? Conscientiously. Yan. Sige. I would like to call, sino bang pwede nating tawagin? What about si Lloyda? Ano na lang? Si Glenn. Vera Glenn. Ano bang ibig sabihin ng faithfully and conscientiously, Glenn? Sige, pakishare mo sa grupo. Hello, Glenn. Okay, si ano na lang, si Michael. Okay, Michael. Ano bang understanding mo? Wala pong tama't mali po rito. I just would like to elicit from you. Ano ba yung naunawaan ninyo? Ano ba sa tingin mo, Michael, ang salitang faithfully and conscientiously? Go. Sir Benji, wait lang po. Sige Ko lang po. po. Faithfully and Sir, conscientiously. Yan.
Sir Benji, yung faithfully means yung doing something loyalty and Okay. honesty and dedication. Yung Okay. consciously naman po is something deliberately intentional and full of awareness of action. Okay. Yes. Okay. So, bigyan natin ng 2 bagsak si Michael. Ayan. Ibig sabihin po no, pag tayo po ay nagmamasahe, kasi di ba, pag-usapan na natin, we agreed already that we are a client-center organization or industry. Client-center yung ating pong care sa ating pong kliyente, no? Kaya dito po, unang-una, pinamalas po dito na kailangan po natin na maging tapat, no? We have to be faithful to our client. Tulad sinabi po natin, kapag kang usapan po ay 1 oras, ay talagang 1 oras yung gagawin, no? Hindi nangahulugan po na sa 1 oras ay yung ibang minuto ng oras na yun ay gagamitin mo sa iyong cellphone. Minsan may ganun, di ba? Habang napapansin nila, medyo wala na, no, na snoring na yung client. Yung kamay gumagalaw, pero yung cellphone gumagalaw din. Ayan, hindi pwede po 'yon, no? Kasi faithful ka dapat eh. Ang usapan 1 hour, you have to give a solid 1 hour massage treatment to your client. Ano naman yung salitang conscientiously? Ibig sabihin po nun ay talagang maingat ka, no? I remember narinig ko one time doon daw sa Australian Spa Association, no? Mayroon pong description po ng ano ba yung massage therapist. Sabi po dito, narinig ko lang po na sabi po nila, a massage therapist has a keen eye for detail. Ibig sabihin po noon eh ano siya, yung matalas yung kanyang mata doon sa mga detalye ng kanyang ginagalawan habang nagtatrabaho siya, no? Habang nagmamasahe siya. Tinitingnan niya, "Oops, sandali. Ano ba 'yon? Ang tawag po niyan, yung linen ba malinis or yung towel ba ano ba 'to? Recycle ba 'to? Hindi, dapat malinis yung gagamitin natin." Yun po yung conscientiously, 'no? Ibig sabihin, pinupuna mo, tinitingnan mo yung mga bagay na kailangan nating tingnan, 'no? Na kailangan nating pag-aralan at kailangan nating gawin. Okay? That's being conscientious. Okay. Ang sumunod po ay he or she must secure for them, tumalon. Ayan. For them, the benefits that rely upon his or her professional skill and care. No? So, ano po ibig sabihin po nun? He must secure for them the benefits that rely upon his or her professional and skill and care. Let me call si Bianca. Bianca, anong take mo dito, Bianca? Bianca, paki-unmute mo please. Go ahead, Bianca. He must secure for them the benefits that rely upon his or her professional skill and care. Go ahead, Bianca. Bianca. Okay. Nag-iisip pa yata. Si Crystalline. Sige po, ano ba yung take mo dito, ma'am? Paki-unmute mo yung sarili mo, ma'am. Crystalline? Yes, Yes, go ahead. sir. Opo. Good afternoon po. He Yes. must secure for them and benefits that rely upon his and her professional Professional skill and care. For me, sir, ang point po nito is about sorry, Sige po, sige po. about sa kwento. Knowledgeable siya sa ginagawa niya. And then, Okay. kung ano po yung kwan ng client needs. Like if sa tawag ay if ang client natin is tinawag na client is gusto lang niya is relaxing. Relaxing po, alam natin kung paano anong treat ay anong massage lang po yung ibibigay natin. Then if ever naman po yung client natin is tinawag nating patient, Yes. alam din po natin na ang part nun is alam natin yung treatment na ibibigay po sa kanila.
Okay. So, ibig sabihin po noon, yung inaasahan na benepisyo ng Yes. client, ibibigay po natin, no? Ibibigay In po. other Yes. words, yes, thank you. Bigyan natin 2 bagsak si Crystalline. Thank you, sir. Yeah, in other words, value for money, no? Kasi kung anong binayaran niya, dapat sulitin po natin, ibibigay po natin yung pinakamahusay po natin. Okay? Ang sumunod naman, he or she should not compromise, no? For a while. Ayan, no? So, ganda, no? Ganda. Nakita natin ay talagang hinihimay-himay ano ba yung kailangan nating gawin doon sa ating kliyente, no? Ay, ibang inasahan ng ating kliyente. Okay. Ang sumunod po ay he or she should not compromise. Ulitin ko, should not compromise his or her services to the client under terms and conditions which would impair the quality of the client's care. Pag sinabi natin huwag tayo magkompromiso, ibig sabihin po nun, pag ang hiningi ay, for example, gusto ng client natin yung virgin coconut oil, di talagang yun yung i-secure natin, yun ibibigay natin. Huwag tayo magbigay ng mineral oil. Kasi magkaiba po yung dalawa, di ba? Magkaiba po yung virgin coconut oil doon sa mineral oil. So, we should never compromise. Bakit po? Kasi the moment na tayo po ay hindi po tumupad doon sa request ng client po natin, doon pa sa ano po napag-usapan, it will destroy the trust. It will break the trust between the client and the therapist. At ang hirap po niyan, kapag nasira na po yung pagtitiwala niya, ay mahirap po siyang ibalik. No? Mahirap mo na po siyang kumpunihin. Okay. Ayan po. The next one is, we're done with the, dugtong pa pala to. The next one is, a massage therapist is expected to practice on a scientific basis. On a scientific basis. May tanong po ako sa inyo, no? Sabi po kasi dito, scientific basis. I do not know if some of you are aware patungkol po doon sa tinatawag po natin na lingam massage. Sino po nakakaalam? Ano po ang lingam massage? And can you tell me kung ang lingam massage ay scientific at kailangan i-adapt ng natin po bilang mga massage therapists? Sige. I'd like to hear from Rodmark. Rodmark? Ang tanong ko po ay, yung bang lingam massage, no? Narinig mo na ba yan, Rodmark? Yung bang lingam massage ay scientific na kailangan nating i-adapt as a profession or as workers sa massage industry? Sige. So wala po akong idea. Sorry po. Wala kang Lingam idea. massage. Lingam massage. Wala po. Sige. Salamat sa Diyos. Wala kay joke lang. Okay. Okay, sino bang nakakaalam po? Yung mga medyo nakakarinig po ng about tungkol dito sa lingam massage. Sige, paki-raise po ng kamay. Gusto ko lang marinig po kayo. I'd like to call si Arwin. Arwin, ano sa tingin mo? Ano ba yung lingam massage? Ayan, mayroon nag-raise. Ayan si Glenn. Yan, bumalik din. Praise God. Sige ma'am, Ma'am Glenn. Ano ba yung lingam massage? Sige po. Kasi yun po, Go ahead po, go ahead. Ano ba yung lingam massage? Paki-educate mo kami. hindi ko po lang sure kung gusto ko yung ibig sabihin. Yung parang sa sensual o sa technical. Ano daw? Pakilakasan mo, Glenn. Sensual o tantric massage na nakatuon sa araw ng lalaki. Ganun ba yun?
ano yan? Sensual. Ayan. Quick massage. Tama, tama, Quick. tama. Sensual yung sinasabi mo. Opo, sensual po. Okay. The others are saying na ano daw to eh. May scientific basis na to eh. Ano ba tingin mo? Sige. Thank you for that, Glenn. Si Ricardo. Ayan. Nagtaas din ng kamay si Ricardo. Ricardo, go ahead. Ricardo, paki-unmute mo yung sarili mo, sir. Go, Ricardo. Go ahead, go ahead. Ano? Sige po, go ahead po. Ricardo. Yung muling base sa research ko noon pa, ang massage ay ang sipat sa mga lalaki, yung opposite sa yung massage na para sa babae. Though scientific siya, but this accepted dito sa Pilipinas, parang normal lang siya. Sa Pilipinas, Normal. parang Okay. ano ba sa ibang bansa, yung meron lang sa India or sa Thailand, yung ganyan. Okay. So, ito, atin-atin lang, Rick, ha? Na-try mo na ba yung lingam massage? Hindi pa po, sir. Nag-research ako. Nag-research ka, nag-google ka ngayon. Hindi ngayon. Noon pa, sir. Hindi pa size na. Hindi pa ako nag-train. Okay. Yan. Okay. Sige. Sige. Okay, palakpakan natin si Ricardo, si Rick. Salamat, salamat Rick. Okay. Sige po, para doon meron pa bang gusto mag-share kung ano yung ano niya? Naintindihan sa lingam? Sige, si Ma'am Reyes, Maria Victoria, you're raising your hand. Go ahead po. Yeah. Ma'am Reyes, go ahead. We would like to hear from you. Yeah, go ahead po. Yes, hello po. Hindi po Yes. may unmute kanina. Based po sa research ko, there's a scientific naman po, basis siya, pero hindi po strong kasi wala pong mga research na lumabas. But other country use this po kasi sa other country po kasi legal po siya. And Okay. kung i-check po kasi natin, magbe-base tayo sa science and anatomy, may muscle po kasi yung part ng mga sexual organ po natin. Okay. Yun So, po. So to the benefit of those who don't know yet about this, ano. So pag ang sinabing lingam, ano bang minamanipulate ng lingam? Yung sexual organ po ang minamassage po. Female or male? Male po. Male. Okay, yung Apo. scrotum, di ba? Yes po. Tama. Yun po yung manipulate po niyan. Anyway, thank you. Bigyan natin ng dalawang bagsak si Ma'am, si Maria Victoria. Thank you po. Yeah, thank you, Ma'am. Actually, mga katoto, mga katoto parang sa radyo, ano. Kasi yung lingam massage na yan, I do not know. There was a time when I was still operating in Manila. Mayroon po yan sa Pasay, along sa Taft Avenue, na ang laki ng signage. Mayroon talaga malaking signage, no? We offer lingam massage, yung ganon, no? So, ang problema po sa lingam massage kasi, tama yung nabanggit ni Ma'am Reyes kanina, ni Ma'am Victoria, na scientific. But the problem there is kasi yung minamanipulate po yung scrotum
Kasi po para daw sa fertility, sa production po ng sperm, hindi fertility, production po ng sperm. Okay? Nakakatulong po daw sa reproductive system. Ayan po. Basta balikan po natin yung sa Pasay, ang laki po, no? Ang laki po. Hindi ko lang alam kung pinipilahan kasi hindi ko naman naisip dati pumila doon para matry. But the point there is, napasara yon, hindi siya tumagal, no? Napasara. So that's around Pasay na yun eh, Pasay City area na yun eh, no? So napasara. And then after some time, may sumulpot sa Cebu, no? Ganun din, nag-offer din ng lingam massage, no? Malaki din mga signage, ganun. Awa ng Diyos, after a few weeks, napasara, no? Why is that? Kasi yung city council ng bawat isa ay naglabas ng ng ordinansya na hindi pwede yung lingam massage. Why is that? Kasi yun nga, very thin kasi yung line kung ano yung legit at saka yung sexual activity, no? Nabanggit kanina sexual activity. Si Glenn yata yung binanggit niya, 'di ba? Parang sensual. Hindi naman siya sensual eh kasi ang purpose is para daw, sabi nga nila, para makatulong doon sa sperm production ng lalaki. Kaya lang, 'di ba? Pag 'yun yung ginagalaw mo, ano nang katapat nun? Ano katabi nun? Ayun 'yun. So 'yun yung naging problema. Okay? Kaya balikan natin yung issue. A massage therapist is expected to practice on a scientific basis. Yung pong scientificong kaparaanan. Yung lingam massage, although some would say it's scientific, pero nagbo-border na siya kasi doon sa something that is promiscuous, no? Doon sa something na problematic. Kaya hindi po siya nag-prosper, no? So sa ngayon wala na pong malakas ang loob na nagkakaratulan ng lingam massage because the city government concerned are always very quick, no? Para to put an end to it, to stop it, no? Kasi yun nagkakaroon po ng problema. Okay? So, interesting. Now, the next one here is, duties towards the client. A massage therapist shall desist from the performance of any procedure which is doubtful or questionable in moral propriety, no? Ibig sabihin po noon medyo magdududa ka, no? Na ang bagay na ito ay nagbo-borderline doon sa bagay na maituturing nating immoral, no? So, ayun. The key word is deceased. Ibig sabihin po noon talagang dapat wag tayong kumilos, wag nating patulan, wag nating gawin, no? Kasi yun po, magkakaroon po ng problema. Yan, okay? So, yun po yung ating pong tungkulin bilang massage therapist na alam natin, dapat malinaw sa atin ano ba yung nararapat at hindi nararapat. For example, what if, no? Kung yung client ay gumawa ng hindi maganda, alam naman natin, 'di ba? Minsan sa harapan mismo ng therapist, no, female at that, ini-expose nung lalaki yung kanyang sexual organ, 'di ba? So ano yung ating maging reaksyon? 'Di ba? Ano ba yung reaksyon natin? Or worse, kung nag-offer siya or i-entice ka niya gumawa ng hindi tama. Ayun, anong gagawin po natin? No? So, ang sabi po rito, we have to desist. No? We have to desist. We don't have to compromise our integrity. Kasi alam niyo mga kaibigan, huwag kayong maniwala doon sa mga sabi-sabi na minsan kasi, di ba? Minsan sasabihin ng client, huwag kang mag-alala. Sikreto lang natin po yan. Walang makakaalam. Alam niyo, sa totoo mga kaibigan, alam mo, tumanda na ako sa ganito. Hindi ka panipaniwala yung gano'n eh, no? Sasabihin nung tao na sikreto natin 'to. Walang makakaalam, tayo lang. Nako, tell it to the Marines. Kasi alam bakit? Itong mga 'to, yung mga gumagawa ng bagay na 'to, sasabihin ko lang po sa aking karanasan lang po na na-observe ko po sa 20 years or more na aking maging bahagi po ng industriya.
Ang sikretong sinasabi hindi po naging sikreto, eh. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi nag-uusap 'yan, eh, may mga ano 'yan, may mga network din, eh, 'di ba? Mga tsismoso din 'yan, eh. Tsismoso kasi lalaki, 'yan. For example, nag-iinom, 'yan. Eh, siyempre yung mga lalaki 'di ba, kasama ako dun nung araw, hindi pa ako naging Christian. Eh, kasama ako doon. Pagka gano'n nag-iinuman kami, ang dami naming pinag-uusapan, okey? Kaya yung mga gano'n napag-uusapan 'yan, okey? Let me cite a very personal example or experience of mine. Hindi ko ginawa, kundi naranasan ko lang yung network na sinasabi paano nangyayari. There was one time, I have a client na ano ba 'yan, ano ba yung nangyari noon? Eto, 'no? Kasi ako dati, I open a clinic sa Quezon Avenue, diyan sa Quezon City. Yung, shiatsu, 'no, shiatsu po 'yan at I don't do Swedish. So, shiatsu po which something I learned sa Japan 'no, nung nag-aral po ako ng master's degree. Nag-aral ako on the side ng aking shiatsu. Alam po ninyo, hindi mo makikita yung papaano yung network ng mga 'to, eh, 'no? Nagkaroon ako ng isang client na nagpapa-shiatsu siya, 'no? Eh, yung clinic kasi, I operate my clinic normally after my regular mga training classes, 'no. So, 'yan yung free time ko. So, I do the massage. So, nagpapa-schedule ako. Alam po ninyo, may mga tao kasi na ita-try ka, eh, 'no? Susubukan ka. For example, what happened with me was nung 'di ba, okey na, tahimik siya all along, nung minamasahe ko okey na, okey gano'n. Nung patapos na, gumalaw na yung kamay. Yung kanyang draping 'no, kasi may towel po yun, eh. Hinihila-hila na ng paa niya, yung gano'n. Tapos 'di siyempre ang aking ano is yung instinct ko tatabunan ko. Pero alam niyo talagang ita-try lang tayo, eh, kung hanggang saan tayo at ano yung ating maging reaksyon. Okay. Now, 'di ko alam kung papaano po nai-connect po yun kasi yung tao na yun ay I was kind with the person. Hindi naman siyempre pinakita ko sa kanya. Gano'n naman talaga, eh, 'pag naramdaman niya na we don't do those things, siyempre mag-iingat din po yun, 'no? Hindi niya po itutuloy kung ano man yung kanyang balakid kasi alam niya hindi tayo sang-ayon, eh, 'no? So, draping lang yun. Alam niyo sumunod na pangyayari, sunod-sunod na marami na nagte-text sa akin kung ano-ano na mga pinagte-text. Ang aking pakiwari was that this person might have shared, 'no, the information and then which prompted others to just maybe try kasi, nung time na yun I was only alone in the clinic and there was no one with me, 'no? Parang pakiramdam niya baka isang araw bibigay din po 'yan. Yung gano'n. So, what I'm saying here is that may mga network po 'yan. And in fact, I've heard, I do not know if you're aware, na minsan po may mga chat group po yang mga 'yan. 'No, yung mga ganitong tao, meron po silang mga chat group. Kaya nakakatakot po yung mga massage therapist minsan 'pag may ginagawang mga kababalaghan. Alam niyo magugulat na lang kayo, 'no? 'Yan, another example, ang dami kong example. Quezon City uli, 'no, Quezon City uli. Ah, this is one big spa sa Quezon City na, malaki yung kanilang yung kanilang service area. Mayroong mga siguro mga 10 na mga massage bed o massage table or bed, the same. Ang dami, okey. Ngayon, yung mga may-ari ng yung sa malaking spa, maraming branch yan, eh, meron sa Davao, meron sa Jensan, meron sa Manila. Nagtataka sila bakit merong isang corner ng spa na merong alam mo yun, yung most requested isang corner na yun. Alam po ninyo, napag-alaman nila? Kasi ang ginagawa po ng may-ari ganito po, eh, nagse-send po sila ng mga ghost na mga client doon sa therapist na yun. And only to find out, gumagawa ng kababalaghan. 'No? True enough, napatanggal po yung therapist. So what I'm saying here is that we have to very, very, very careful. Kung ano po ang ating pong gawin sa pagmamasahe, we have to very, very careful. Wag na wag tayong maniwala na sekreto natin 'yan, na gano'n, hindi.
Kasi lalabas at lalabas yan. The worst thing for me, ulitin ko po, the worst thing that could happen is if you do these things, if you allow yourself to be tempted to do things that are not, morally acceptable, magkakaproblema po kayo. No? Magkakaroon po, hindi lang po problema kundi yung sexual diseases, no? Kasi promiscuity na yan eh. And people who does these things are, hindi mo masasabing safe yung mga tao na yan. No? So, yun lang po yung aking payong kaibigan at kapatid na kailangan po tayong mag-iingat. No? So, very thin line kasi. No? Malaking benepisyo yung masahe po natin, but the temptation is also strong. That's why you have to desist. So sabi nga dito, desist. We have to avoid. We should not compromise ourselves because if something happens, we would regret it later. Okay? So, ayun po. Ayan. Ito yung okay secret, no? Sabi po dito, a massage therapist should keep secret all confidential matters pertaining to the client. Okay. Overtime na tayo. Sige lang, last na lang po ito. Okay. Malinaw lang po rito na anuman na marinig natin patungkol sa client natin ay huwag nating ilabas, no, sa massage room na kung saan ay ito'y nasabi. Kasi minsan naman si client, gano'n na siya kakampante, di ba? Nagsasabi na siya ng mga confidential na mga bagay patungkol sa buhay po niya. Kaibigan, kapatid, parang awa nyo, huwag nating ilabas ang ganitong mga information. Kasi po, nagsishare ang tao ng kanyang saloobin, ng kanyang problema, no? Perhaps anumang kanyang mga personal details, huwag natin pong i-share sa iba, lalo na yung mga kasama natin sa spa. No? Because tayo pinagkatiwalaan po ng information at pahalagahan po natin yung information na ipinagkatiwala sa atin. Okay? So, I think that will be all for today. Before I go, baka may mga tanong kayo, may mga clarification kayo which you would like us to discuss. I'll entertain one last question before we go because medyo overtime na po tayo. Do you have any question from you? Clarification? Paki-raise po ng kamay. Ayan po. Sige. So parang okay naman tayo. Are we good? Okay. Sige po. So that ends our discussion for today. Nasa first part pa lang po tayo ng ating pong Code of Ethics. Marami po tayong pwedeng pag-usapan at napakahalaga po na dapat nating maunawaan mga bagay-bagay na kailangan nating magkakaroon po ng awareness at lalo tigit bilang mga massage therapist, tayo po ay meron pong hindi lang po tayo nagmamasahe. Nasa bahagi po ng ating tungkulin maging educator. Tayo po ay may tungkulin po na i-educate natin yung ating client, yung publiko patungkol doon sa ano yung tama at hindi tama patungkol sa ating ginagalawan sa industriya ng pagmasahe. Okay? So, yan na yung ating yan yung ating first part ng ating discussion ng Code of Ethics. Maraming salamat and see you again tomorrow for the continuation of a discussion dito po sa ating talakayin patungkol sa Code of Ethics. God bless and see you again tomorrow. Bye for now. Arigato.